Let's pray. Father, thank you for everything nga imong gihimo sa among kinabuhi, labi na sa mga encounter delegates, and also Lord, salamat sa imong hand, salamat sa imong anointing. And Father, today we welcome you. We open our hearts and minds to receive your word today. In Jesus' name, amen and amen. Pakpakan na to si Lord again. Alright, now this morning, masanin siya sa nindot kayo o importante kayo nga topic, no? Understanding wisdom. We're going to have a series teaching on wisdom. Maghisgot ta about kaalam, no? Sa pipila ka mga Sundays karon o sa sunod nga mga Domingo, no? So sunod Domingo maghisgot gyapon ta sa kaalam, no? Kaalam may tungod sa relasyon, no? So may ganag relasyon dia. Amen. Relationship sa bana o asawa, no? Relationship sa pamilya o relationship pod sa angayan nga relationship para sa mga single. Sa kailangan dia. Hinay mo katapad ay absent sunod Domingo, no? Dalay mong uyab, no? Uyab nga illegal. Para imong buwagan. Amen? Hinay mo katapad gibuwagan na, no? This morning, atong hisgutan, no, ang kaalam. In James chapter 3, adunay lain-lain, no, daghan nga klase, at least upat ka klase nga kaalam nga gisgutan sa Bible, no. Sa chapter 3 sa James, nagisgut og adunay natural, no, normal or common sense nga kaalam. Aduna po'y demonic, no, nga kaalam nga gikan sa dautan, no, kanang mga evil nga mga ways, no, na sila mga certain levels of wisdom, but it's demonic, you know, it's evil, and that's not our portion, and that's not our ways, no. Mga dili mga maayo, mga binuang nga kaalam. And then there is also another kind of wisdom nga secular wisdom, that's an intellectual wisdom, no. Muna ang kaalam nga ma-acquire through research and development or through sa atong pag-eskwela, no. Adunay certain level nga kaalam, dili siya dautan, but that's not maayo siya, but that's not enough, no. But there's another kind of wisdom nga gisgutan sa James, and that's what we're going to talk about today, no, muna ang divine wisdom. Ingay mo katapat, divine wisdom. Wisdom nga gikan sa langit, no? So unsa man ang kaalam is knowing what to do, knowing how to do it from the word of God, no, per time or per situation or per given circumstances. No, muna ang kaalam. Ang kaalam, kabalo ka unsa imong himuon, unsaon imong paghimo nga gikan sa pulong sa Ginoo or Dios nun nga mga pamaagi, no? Sa maski unsa nga butang or unsa nga panahon nga imong gikinahanglan, mao na ang kaalam. Ingnan mo katapad nang kinahanglan ka sa kaalam sa Ginoo, no? Mao na ingon sa James chapter 1, for those who lack wisdom, let him ask God, no? So kadto kunong kulang og kaalam, pangayo og kaalam sa Ginoo, no? Mao na ang atong dili lang pangayon, hilakan nato, no? Kay kinahanglan ta og kaalam sa Ginoo sa tanan nga aspeto sa atong kinabuhi, no? Kung nga mag-relationship ka, muhila ka sa Ginoo, no? Nga Lord, tabangi ko Ginoo nga kabalo ko pagdesisyon sa right nga piliun ako nga mahimong bana, piliun nga mahimong asawa, kay no exchange no return. Ingay mo katapad, no exchange no return, no. No, kay di na pa pwede uli tanang sa imugangan kay mura magligdaot-daot niya kung napilian, no. Lahi magdagan sa utok. So dili na siya pwede iuli susama sa imong pagpalit o usa ka butang, no. Kaya once nga mo na imong pilion, mo na nga imong yung hilakan sa Ginoo, no. Nga Ginoo, wala may perfect nga person.
Pero dapat mo na ang right person nga gihatag para sa imong life. Are you there? So, unsa may outcome, resulta kung adunay kaalam sa Dios nga magmanifest sa atong kinabuhi. Number one, wisdom builds. No, pag adunay kaalam, especially kaalam nga gikan sa Ginoo, aduna gyoy mapundar, no, adunay ma-create, no? Because ang wisdom mo na ang creative power sa Ginoo. The Bible said He created the whole universe, pinaagi sa iyang wisdom. So kung adunay, kung gusto ka nga adunay mapundar sa imong life, no? Mapundar ang imong financial life, kinahanglan kag kaalam sa Ginoo. No? Kung gusto ka nga mapundar ang imong pamilya, kinahanglan kag kaalam sa Ginoo. Kung gusto ka mapundar ang tanan nga matang or aspect sa imong kinabuhi, kinahanglan ka sa kaalam sa Ginoo, no? Kung walay napundar sa imong life, no, imong tanawan nimo imong bangko, wag gani kay wala kay passbook, no? Wala kay savings, no? Wala kay income. So nanghinanglan ka og kaalam sa Ginoo, no? Tanan nga i-entrust sa imo, no? Tagaan kag baktin mamatay, no? Tagaan kag iring, bisag iring mamatay lang gihapon, no? Ang iring di man kinahanglan pakaunon, buhi magyapon na mamatay gyapon, no? Nothing, it seems that nothing, everything na ihatag sa imong kamot mamatay. I declare tanan nga ihatag sa imo sa Ginoo sa imong mga kamot, no, munindot. Amen. No, but you need wisdom para nga mulambo, no? Imong cell group, no? Nag-ana mo grow kay nga naman naay kaalam sa Ginoo. Pag naa ang kaalam sa Ginoo, naay mapundar, muuswag, mulambo, mudaghan, mudato, dili maut-ut. No, because in Proverbs 24 verse 3 and 4 nag-ingon diha nga pinaagi sa kaalam, no, through wisdom a house is built. No? Pinaagi sa kaalam ang panimalay, balay, matukod. Amen? So kung adunay matukod na si kaalam, no? Pag naay napundar, naay natukod, naay naplastar na si kaalam, present si kaalam, no? Pag naay mga kagubot, no, naay walay napundar, no, adunay nangawala, no, wala si kaalam diha. Psalm 104 verse 24, it says, O Lord, how manifold are your works. No, daghan kay ang imong gihimo nga mga nindot, no? In wisdom you have made them all, no? So God created, no, so many things. Manifold means variety, daghan nga klase ang imong lain-lain ang imong gihimo. O tanan nga gihimo sa Ginoo walay mediocre, walay ordinaryo, no? It's made by the wisdom of God. The earth is full of your possessions. Amen. Number 2, so unsay number 1 nga resulta pag nay kaalam, adunay mapundar. Are you there? So kung gusto ka nga mapundar imong life, no, pangayo og kaalam sa Ginoo. Unsa tong kaalam, no? Kabalo ka unsa himong himuon o unsaon paghimo gikan sa pulong sa Ginoo or pinaagi sa prinsipyo sa Ginoo. So mo nang kaalam, no? Ang tinuod nga kaalam, kabalo ka sa imong himuon ug unsaon paghimo pinaagi sa pamaagi sa Dios o pinaagi sa iyang mga pulong kada situation, no? So kung naa kay situation, no, like sa imong financial life, mangayo kag kaalam, Lord, unsa may imong pamaagi or unsa may nag-ingon sa imong pulong mahitungod ni ining pag-manage nako sa financial life nako. So walay kaalam kung walay giya sa Ginoo, walay kaalam kung walay pulong sa Ginoo. Mo na importante kayo ang pulong sa Ginoo, kay mo na ang kabubuton sa Ginoo, mo na ang iyang mga prinsipyo, no? Dili lang ta maghimo-himo sa atong kaugalingon nga mga prinsipyo nga hunahuna nimo ingani ang mga pamaagi, no? So mo na nga tanan nga butang
Para mapundar ang atong life, kinahanglan ta sa kaalam sa Ginoo, giya sa Ginoo, kabalo taon saon o unsay atong himon, unsaon nato paghimo pinaagi sa pulong sa Ginoo, giya sa Ginoo. Are you there? Nasabtan man na nato? So nga na ka importante nganong mag-cell group ta, nganong mag-involve ta sa church, no? Nganong expose na to atong self kanunay sa pulong sa Ginoo, nga mag-devo ta, mag-journal ta. And then natay mga mentors, natay leaders nga mag-guide sa ato, mag-facilitate sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi kay para makabaton tagkaalam. Amen? Para mapundar ang atong life. Kay walay pagpundar, no? Kung maski pag nag-eskwela ka og tarong na valedictorian, cum laude, summa cum laude ka, kung absent si pulong, si word of God sa imong life, walay tinuod nga kaalam nga gikan sa Ginoo. Amen? Are you there? Pwede ka nga educated pero dili wise. Wise according to God's standard. Are you there? Because the only way you become wise is through the Word of God. Amen? So daghan kayo mga intellectual nga kaalam karon, no, sa America or sa European nga mga world, no, na bright na sila kaayo nga human nga wisdom nga pwede na maminyo ang pwede na mangasawa ang laki og laki na bright na tungod sa ilang ka bright na bulok na kay nga naman wala na ay pulong sa Ginoo. Amen? Ang pulong sa Ginoo ingon nga maminyo si Adam and Eve, dili si Adam and Steve. Amen? Grabe, Adam and Steve na ilang Bible. Amen? No, kaya nga naman wala na ang pulong sa Ginoo. Mao na nga ayaw palayo sa pulong sa Ginoo kay malayo ka sa kaalam sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mo na ang iyang kaalam, mao pud na ang iyang kabubuton. Napabata diha? Number 2, unsay resulta kung adunay kaalam nga mag-operate sa atong kinabuhi. Number 2, you will do exploits. Unsa man ang exploits? Mighty works. Ingna imong katapad, mighty works. Not mighty words, no? Mighty works. Mighty works means daghan kay mahimo exploits. Mga bantugan nga butang mahimo nimo. Mga butang nga dili mahimo sa natural, imong mahimo pinaagi sa imong kaalam nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi, no? Sa una ingana ra imong life, no? Pero kung imong i-expose imong self sa Word of God, i-allow nimo si Lord nga mag-process sa imo, no? Ma-develop ka as a leader, ma-develop ka as a business person based on the Word of God, no? Sooner or later you will realize nga you are doing great things for the glory of God, no? You are impacting people, no? Matingala ka kay nga naman ang pulong sa Ginoo naaka-program na nga makuyaw ka, mahimo kang bantugan, no? Maski normal ra ka sa una, pero once nga naa ang pulong sa Ginoo sa imong life, ma-bright ka, mo-impact ka og mga lain-lain nga mga tao kay naka-design ang pulong sa Ginoo nga mahimo kang mabungahon, mahimo ka mo multiply ka, mo subdue ka, and mo dominate ka in life and in this world. Are you there? Mark 6:2. Nag-ingon diri sa New King James Version, and when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, where did this man get these things? And what wisdom is in this which is given to him? Grabe, nahibulong sila kay si Kristo, usara man siya kapanday o anak sa panday. Silingan na nila. Nakita nila nga normal na kay 1-year-old pa dong 30 years old si Christ. Wala man siya gihimo nga exploits. Wala siya gihimo nga supernatural. Pero the moment nga napuno siya sa pulong sa Ginoo, the moment nga nabaptize siya sa water, nabaptize siya sa Holy Spirit, the moment nga si Christ nakaplagan niya ang kaugalingon sa pulong sa Ginoo, the moment nga na-launch si Christ, no, nag-start na dahil siya himo og mga exploits, mga miracles. Nag-start na dahil siya operate in the wisdom of God. No, nga mga tao nga makadungog sa ila were amazed sa iyang mga
kaalam, kay deep kayang kaalam nga gikan sa Dios. But not only that, ningon sila, where did this man get this wisdom? And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands. Mighty works. When the wisdom of God is operating in our lives, mighty works are inevitable. No? Kung ang kaalam sa Ginoo nag-operate sa atong mga kinabuhi, dili pugnan nga adunay mga banggiitan nga butang, mga dagdinagko nga mga butang, magsugod og kahitabo sa atong kinabuhi, napamumudiha. No, sa diha nga wala pa ko kaila sa Ginoo, palahubog ko, palainom ko, no, wala na klaro ang akong life, but the moment nga ni-respond ko sa tawag ni Lord sa akong kinabuhi, adunay mga nindot kay nga mga butang nga nahitabo sa akong life. Nakita ba na ninyo na nindot na nahitabo sa akong life, no? Sa una murag way lami akong life, no? Way magpautang sa ako kay palahubog man. Pero karon nga nahimo na akong pastor, gi-bless ko ni Lord, more than 400 pastors under our network. To God be the glory, no? And not only that, no, gihimo ta ni Lord nga panalangin. Usa sa mga mighty works nga gihimo ni Lord nga imposible kayo, ang gihimo niya karon sa ato nga nahimo tang coach, financial coach. Grabe nga mo katapad, congratulations. No nga at least 1,000 na ka mga estudyante sa atong home office training, no, nga ni-enroll sila, no, 11,000, no, next year mag-increase na 12,000 na kay G12, di man pwede 11 ra, G12 man ta, no? No, more than 1,000. To God be the glory. Ang palahubog sa una, matulog na lang sa karsada, no, bisag unsa nga makahubog, imnon, tumaron, no? Pero karon gigamit na sa Ginoo nga maghimog exploits. Even ang atong mga estudyante, ma-amaze sila, mga taga Manila ni enroll diri last training, karon lang nahuman, no? Taga Manila, more than 100, at least 130 students from Manila, Bataan, Metro Manila, no? Karon na po yung mga taga-Accra, more than 130 sila. Ni-enroll sila mismo, natingala og nahibulong nganong niabot sila diri. Pero usa sa mga timailan nga o rason nganong niabot sila diri tungod kay adunay mighty works nga nagahimo diri. Ang atong mga normal ra nga mga primary 12 pang bless the Lord, and that's the thing nga gusto nila nga mahibaluan unsaon kaalam ang ilang gianhi diri. Tungod sa kaalam, adunay mighty works. Kabalo ta unsaon or unsa og unsaon natong paghimo, pag-create og wealth. Kaalam sa wealth nga gihatag ni Lord, gi-open ni Lord sa ato, mao na nga nag-work ang mighty works. Dili nimo ma-separate ang wisdom from above, wisdom from God, ug mighty works. With the moment you engage in the wisdom of God, wisdom from above, mighty works are inevitable. Nagi mga big time nga mga, just like sa gihimo ni Lord sa ato, sugod pa lang na siya, no? Next year na ako'y amigo nga taga Mexico, ningon siya nga mo enroll mi diha, grabe na, no, nagsugod na international school na, hinay mo katapad, congratulations, no? Ikaw nga nung wa pa maka na-enroll, na siya, enroll na kay mintras barato pa, no? So mighty works, not mighty words, no? So para nga mahimot ang impactful, dili mighty words. Mao nang uban nga mga tao gusto nila i-prove, no, through rhetoric ang ilang faith, no? Dili nimo ma-prove ang imong faith by your logic or imong rhetoric, kamaayo ka mo istorya, eloquence. Mo na sa plaza o sa uban nga lugar na dito magdebate ang mga kulto. Kay mga bright man sila, no, sa bersikulo, no, pero wa nila nakitaan si Kristo. Murag mga parasiyo ba si debate, no? Mo nakita di man ta makigdebate, no? Hato ipakita nato atong life nga nabag-o ta, no? O gipanalanginan ta sa Ginoo, because only fools doubt proofs, no? Katurang mga
kulang-kulang ang di mo to o ebidensya. Amen? Are you there? Ingnan mo katapa, dili ka kulang-kulang kay maalamon ka, kay nakay kaalam nga gikan sa Ginoo. Are you there? You will do exploits. I declare God is going to release the anointing to do exploits. Wisdom be released upon your life, in your ministry, in your ministry, in your personal life, in your relationships, no? In your relationship sa imong spouse, sa imong mga anak, tagaan kag kaalam sa Ginoo. Kay way mapundar, walay mahimong mga bantugan nga butang kung walay kaalam sa Ginoo nga nag-operate. Ikatulo nga epekto sa kaalam, wisdom will introduce you. No, ang kaalam pag nag-work, nag-operate na sa atong life, kanang kaalam mismo mo na mo introduce sa imong kaugalingon. No, dili na nimo i-introduce imong kaugalingon pag nag-operate na ang kaalam sa Ginoo sa imong life. Ang bunga na sa kaalam nga nag-operate sa imong life, mo na imo introduce sa imo. Dili na nimo i-prove, imo nang i-broadcast, no, sa Facebook, sa uban pang platforms para makabalo sila sa imong life. Kay lain-lain na nga mga tao, mo na imo introduce sa imo. Labi na kung nanay nag-work na si kaalam sa imong kinabuhi, no? Daniel chapter 5 verse 11, grabe ni si Daniel. Tungod kay naglihok ang kaalam sa Dios sa iyang kinabuhi. Dili basta-basta si Daniel ang nag-market, ang nag-introduce saya, rayna og hari. Hari ang nangita saya, ingna mo katapad, sooner or later, hari na mangita nimo. No? Amen. Dili lang normal ang mga tao mangita nimo, mga prominent people na mangita nimo kay magpatudlo siya nimo. Amen. Grabe na ng anointing. No? Pero dili na siya mapugnan kung ang imong life nag-operate na si kaalam sa Dios. God's wisdom, the moment that the wisdom of God will begin to operate in your life, no? Prominent people will look for you. Muna ingon sila ba nga, even if you are hiding in the clouds, people will locate you, no? Maski pag magtago-tago ka sa panganod, ang mga tao mangita nimo kay asa ra magginanglan mi sa imo, ikaw mosulbad sa among problema ba? Amen. Are you there? Karon gabi daghay mangita sa imo. Amen. Mga dagko kay nga kompanya, pangitaon ka, wala pa ka nang apply, sila ay mga apply sa imo. Just like ang Daniel, dili wala siya nang apply, nagstambay ra si Daniel, no? Ang hari, nagproblema siya, di siya kasabot sa iyang damgo. Pero giingnan siya sa rayna ningon siya hari, no? There is a man in New Gen. Hallelujah. In whom the Spirit of the Holy God, and in the days of your father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods. Grabe ang description sa Rayna or queen, nga ang kaalam sa Dios nagmanifest ni nga tao. We're found in him, and the king, no, King Nebuchadnezzar, your father, the king, made him chief of the magicians, astrologers, Chaldeans, and the soothsayers. So grabe. Ang Rayna nag-introduce sa iya. When the wisdom of God will operate in our lives, no? Kuyaw nga mga tao may ma-introduce sa ato. The more ta mag-seek sa kaalam sa Ginoo, the more ta mo shine. And that will introduce, no, the work of the wisdom that is operating in our lives. Muna mo introduce sa atong kinabuhi. Muna ang agenda sa Ginoo sa Ephesians chapter 3 verse 10, no, nga palihog daw sa verse, no, Ephesians 3:10 sa NLT nga version, no, verse 11. God's purpose in all this was to use the church to display his wisdom in its rich variety to all unseen rulers and authorities in the heavenly places. Ang purpose sa Ginoo, no, sa tanan niini nga mga panghitabo, no, gusto niya nga gamiton ang simbahan, ang church, kita nga mga anak sa Ginoo, nga mahimong display center sa kaalam sa Ginoo, no? Just like ang Joseph, gigamit siya sa Ginoo, ni-impact siya sa hari, sa king, sa Pharaoh, kay siya ra may makasabot unsaon tong damgo sa Pharaoh nga di pud masabtan,
no? Nakita siya tambok nga baka, 7 ka buok. Sunod, nakita na po siya niwang. Ang niwang gikaon ang tambok, grabe bali. No, di siya kasabot. Then si Joseph raman ang nakasabot. So nag-display, nahimo si Joseph nga display center. At that time, ang Egypt mo na ang number 1. Mura siya Amerika sa una. No? So unsay mahitabo sa Egypt, may mahitabo sa tibok kalibutan. So inga naka-powerful si Joseph by virtue of the wisdom operating upon his life, nahimo siyang influential. Second in rank. In fact, mura na siya si Pharaoh himself. Kaya kung unsay ang gusto himuon mo, mo na mahimong balaod. Kaya nga naman, wala siya nag-prayer and fasting. No? Nag-operate ra ang wisdom sa Ginoo sa iyang life. Niabot siya gikan sa prisuhan, nahimo siyang prime minister. Are you there? Ikaw pat nga epekto sa kaalam, mo na ang kaalam mo elevate. Kaalam will elevate you. Ang kaalam mo promote kanimo. Amen? Hinay mong katapad ang kaalam sa Dios, mo na mo promote sa imo. Gusto kang promotion, gusto kang dili kang mapabilin nga ordinaryo, mahimo kang commander, dili ka kuyog baboy, dili ka sugo-sugoon for the rest of your life, no? Kinahanglan ka sa kaalam sa Ginoo para nga nakay power to rule. You cannot rule without wisdom, especially the wisdom that is from the Lord, no? Tungod kay si Daniel, no? Daniel 1 verse 17, as for these 4 young men, no? Si Daniel aguban sa iyang mga barkada, iyang kasal group, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Grabe. Lahi ang level ni Daniel, ang iyang education, studious kay isang person. Pero on top of that, gihatagan siya og kahibalo. Gihatagan siya og skill. Amen? All skills are learnable. But Daniel, no, gitagaan siya endowed skill. Nasa giftings in all literature. Grabe. No? And wisdom. And also, mo na nga in Daniel chapter 1 verse 20, nag-ingon diri, whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom and balanced judgment, he found them 10 times better or 10 times more capable than any of the magicians and enchanters in his entire kingdom. Ingnay mo katapat, you are 10 times better. When you are operating in the wisdom of God, you become 10 times better. Grabe. Ang imong mga kabats, no, ma-amaze sila nga, bulok-bulok makasaunang, bulok kusog makamangumpya, no? Pero karon grabe naka-encounter ka, naghinulsor na ka, wala ka nangumpya, no? Expose mo sa pulong sa Ginoo. Imong life grabe na milyonaryo. Dali ra makay ka na 6 digits, no? And then later on himo na kang 7 digit. No, monthly income. Are you there? Ang imong mga kabats na amazed sila sa imo kay nahitabo sa imo. Well, not only that, no, si Daniel 6 verse 3, Daniel proved himself to be better supervisor than any of the others. He did this by his good character and great ability. And mo ni resulta, the king was so impressed with Daniel. Ang hari na impressed sa iya, ang hari sa Babylon na impressed sa iya, that he planned or he made him the ruler over the whole kingdom. So when you're operating in the wisdom of God, sooner or later, you will be elevated, you will be promoted. Are you there? Muna ingon ni Joseph na interpret man niya ang damgo sa Pharaoh sa Egypt. No, niingon siya nga, ingani ni siya kanang baka nga ni kaon, ang kanang baka nga 7 ka buok nga tambok mo na nagrepresent nga there will be a time mahitabo sa imong gingharian nga mahimong grabe nga harvest, 7 years of abundant harvest, but after that there will be a 7 years of famine. Kanang 17 cows nga mukaon sa 7 fat cows mo na ang nagrepresent sa 7 years of famine nga it's so severe that people will cannot remember
that there was a time of harvest. There was a time of abundant harvest. No? So ang imong himuon, Pharaoh, nga mangita ka og tao nga mo manage nga during the time of 7 years of abundant harvest, every harvest 20% imong set aside, because this 20% nga is saved, no, will sustain your kingdom, no, and it will outlast the famine that's so severe. Haningon din si Daniel, si Joseph nga, pangita og tao. Pero sa iyang sulod, yun siya, kung makakita ka. No? Pero ningon ang Pharaoh nga, wala na ko ilain nga makakitaan pa. Ikaw na na. Ingay mo katapat, ikaw na na. No? Kaya na si wisdom ni Lord. So, all of a sudden, no, gikan sa prison, no, nahimo siyang prime minister by virtue of the wisdom that is operating sa iyang kinabuhi. So dugang kaalam, no, kung unsa ang kaalam, wisdom is knowing what to do, doing what you know, and getting the desired results under given circumstances or situation of life. Kabalo ka ba kung unsa imong himuon? Karon nga na kay challenges, na yung mga gusto nga na kay problema, ask God for wisdom. No, study the word of God. Ask the Holy Spirit to guide you para makaantigo ka unsaon man ni Lord. No? Unsaon man ni Lord, di mo ko kabaluan ni Lord, no? Saon ko man ni pagwin ang akong asawa, akong bana, akong pamilya, akong mga anak nga magtubo sila nga makahibalo sa imo, mag-serve sila sa imo. Ask God for wisdom. Number 2, wisdom is engaging the mind to solve one's problem and challenges. Ingay mo katapad nga, si kaalam mo na ang tubag sa tanan nga problema nimo. Especially kaalam nga gikan sa Ginoo. Wisdom is engaging the mind to solve one's problem and challenges. Ang kaalam mo na paggamit sa imong mind. Kaya nga naman, ang mind nimo mo na ang trono sa imong kaalam, no, or kaalam. Na diha nagingkod ang imong kaalam. So mo na nga once nga imong engage imong mind, no, si kaalam mag-operate. Mo na nga everyday mamalandong ka sa pulong sa Ginoo. No, mamalandong ka, maghuna-huna, ingay mo katapat, maghuna-huna ba? No? Gamita imong huna-huna unsaon nimo. Then pangutana kung unsay imong problema o unsay challenges, unsay goal nimo karon nga tuig. No? Pangayo og word. Lord, unsa may word nimo ani? No, kini nga issue, kini nga challenge. Mga itag word. Kaya may akong problema karon, gusto na ako nga sa goal, no, dili siya positive nga problem, dili siya negative, positive siya. Akong goal nga by the end of 2023, 25 kabok, ma-raise up nato nga new gen leader nga mo income siya og 1 million monthly income. Hallelujah. Ganan pa mo, ana? So mo na itong gisig sa Ginoo, saon man ni nato. Unsa may imong pulong, Lord. No? Kaya kung naimpakan sila sa gihimo ni Lord sa ato karon sa mga leaders, no? Nahimo silang ilang mga kinabuhi, nahimong display center atong mga coaches. Pakpakan nato si Lord sa kinabuhi sa atong mga coaches. Nga padalanginan ang mga last week, ang atong estudyante, more than 200 ang atong estudyante. Napanalanginan sila. How much more kung next level na, 7 digits monthly income. Karon napatay usa, no, ka leader nga nakaabot ana, no, 900 to 1 million a month. So ang akong among goal ni Pastor Atini, no, not only the spiritual but even in the practical, no, financial, kay dili makamahimong relevant kung mighty words ra ka. No, words are cheap. Inay mo katapad, words are cheap, no. No, kay kung sige ra ka istorya, mayra kag istorya, pero imong life walay makita, mo na nga the wisdom of the fool is never heard. Manakapoy makikistorya ka ng mga bright kayo, dagay istorya, pero yung life way nakita ba? No, kapuyan ka mag-istorya. I-off nim kalit, no? Di ba po ma-off kayo, sige naman siya istorya. No? Ipakita na, inay mong katapad, ipakita. It's time nga magpakita na ka. The Bible said, Jesus said, let your light shine, that people may see your good works. Not good words. Good works.
and then they will glorify your Father in heaven. Ma-amaze sila sa imong mga mighty works, not mighty words, then muduol sila sa Ginoo. Tudluin mi ba kay kung wala si Lord, di makakahimo ana ba? Bulok-bulok ba ka sa una? Pabay klaro imong life, no? Dili tanan. Pero mga 99%, no? Amen. Napaba mo diha? Number 3, wisdom is leveraging on superior counsel, knowledge, insight, input to achieve stressless, sweatless results in life. No? So, ang wisdom, dili magsalig sa imong kaugalingon, magsalig ka sa imong spiritual upline, sa imong mga mentor, imong mga coach, magpatudlo ka para mupaspas ka, maka-experience ka sweatless. No? Victory is achieved kung nakay daghan nga counsel, daghan kay advisors, mo na ingon sa Proverbs. Number 4, wisdom is maximum utilization of life's time and maximum utilization of life's time. Imong gi-maximize ang time, energy, resources, and abilities for purposeful existence and destiny actualization. Mo nang kaalam. Ang kaalam, iyang i-maximize kung unsay na niya. Imong life, no? Ang imong time, energy, resources, abilities, no? Number 5, wisdom is living in today with tomorrow in mind. Mo nang kaalam. Imong gikinabuhi ang imong life karon, no? With tomorrow in mind. Naghuna-huna ka sa kaugmaon. Kita ni mga tao nga walay kaalam kay wala na naghuna-huna sa ugma. No? Kanang utang mo na ang example sa life nga wa naghuna-huna sa ugma. Kay imo nang gigasto ang kwarta nga wa pa niabot. Imong kwarta ugma imo nang gi-withdraw. Napa ba mo diha? Imo nang gigasto karon. So normal na nga sa ugma sa usa ka tawo nga palautang maglisod siya financially. Kay iya namang gigasto, wa man siya nag-apply og wisdom. Are you there? Number 6, God's favor can take you to the front, but it is His wisdom that keeps you in front. No? Ang favor, ang charisma, dali ra ka madto sa front, no? Kay gifted man ka. Pero ang gifts, kung mora na imong gisaligan, dili na makasustain sa imo. Are you there? Kinahanglan ka kaalam, no? So sa mga daghan kay mga illustrations nini, no? Daghan mga gifted kay nga mga players, no? Like si Iverson, grabe siya kadato, kay dako man kay siya sweldo, pero wa man siya character. Man siya kaalam, awayon man niya ang coach. Grabe man siya gasto tanan niya barkada, iya mang ubanon kanunay sa asa sila magdula, gastuhan niya tanan mga barkada niya nga mga palahubog, mga sugarol, no? Mao na hurot yang kwarta, no? So ninawayon pag niya mga tao nga makatabang na yung mga coaches. So na bankrupt siya, mo naglisod siya, no? Mo na nga maski pa og grabe siya ka gifted nga player, no? Usa siya sa mga pioneers, mga crossovers, mga moves, no? Maikay siya modula, pero wala siya character. Ang gift, grace, favor, makapa-front-seat nimo, pero dili na siya guarantee nga panunay ka front-seat sa life. You need wisdom. No? Muna nga maminaw ka. No? Ay kung mudato ka, grabe mudako imong ulo. No? Di naman ka maminaw, muna ang imong downfall. Pride goes before destruction. No? Pag na-destruction, na siya pride. No? So, ang pride, wala absent si wisdom. Di mo operate si godly wisdom when there is pride. Are you there? Number 7, wisdom is the capacity to utilize what is available in order to realize what is desirable and the impossible. No? Kung ang wisdom, kung unsay na imong i-utilize. Muna si Lord kanunay mingon, what do you have in your hand? God is a God of wisdom, the wisdom Himself. No? Magsugod siya kung unsay na mo. Yan ang gamiton. Ang mga taong way kaalam,
ang ilang pangitaon ang wala, ay wala man ko'y computer good, ay wala man ko'y home office good, wala tanan, awa man ko'y leader good, wala man good. Ang kung unsay imong pangitaon man ay makitaan. Kung si wala imong pangitaon, wala gid kay makitaan, kay wala may imong ipangita. Are you there? Pero kung no? Kaya ni, pwede ni siya. No? Cellphone, wala computer, namin cellphone. No? No? Makagamit ka, makahimo ka sa desirable o sa impossible because naman si kaalam imong utilize whatever is available sa imong life. Are you there? No? You can start. No? Ang Bible ngayon siya nga sa Job 8:7 beginning, no, NLT nga version, though your beginning is little, you started with little, you will end with much. No? Kaya naman si kaalam, maski gamay pa ang imong gisugdan, no, ang ending nimo nindot gyud daghan kay si kaalam makastart siya maski gamay ra. Are you there? So ayaw pagpangita sa wala. Ingay mo katapat, ayaw pangita ang wala. Sugdi pinaagi sa kaalam sa Ginoo kung naa unsay naa nimo. No, kay si Lord master siya mong padaghan sa gagmay. Are you there? So unsaon man nato in closing, unsaon man nato para nga makabaton ta og kaalam sa Ginoo. Unsaon nato para nga ang kaalam sa Ginoo masustain nato kanunay. No, number 1, ang kahadlok sa Ginoo. No, fear the Lord. Amen. Job 20:28 verse 28. And this is what he says to all humanity: the fear of the Lord is true wisdom. To forsake evil is real understanding. No, ang kahadlok sa Ginoo mo nay tinuod nga kaalam. No, kung mahadlok ka ba sa Ginoo, dili sa tao. Mahadlok ka sa Ginoo. No, nakay kahadlok sa Ginoo, makabaton kag kaalam. No. Mga tao nga way kahadlok sa Ginoo, muhimo sila na bitaw ang leader diri, no. Wa bitaw diri ang si pastor, no. Maghubog-hubog ta, mag-rock and roll ta. No, naman si Lord, si CCTV ni Lord, no, you can run but you cannot hide, no. Tago sa ta, dire ra ta mag sigarilyo kay wa man si kuan. Pass dire, no. Naman si CCTV ni Lord. Are you there? Ingay mo katapat, you can run but you cannot hide, no. So, di sa ta mag-tights, no. O man sila kabalo na, no. So, pero ang fear sa Ginoo, the fear of God means to hate evil. Are you there? So dili ka muhimo og mga dautan maski pag walay nagtan-aw nimo kay nahadlok ka sa Ginoo. The moment kung nakay niya nga attitude, ang kaalam sa Ginoo magsugod siya operate sa mong life. Dili ka mangdaot kay ganuman naman kay kahadlok sa Ginoo. Dili ka maghimog mga dautan sa uban kay nakay kahadlok sa Ginoo. Dili tungod kay nahadlok ka sa ila, kundi nahadlok ka sa Ginoo. Once the moment ka natay nga ng attitude, no, the wisdom of God will soon, no, start to operate in our life. Number 2, humility, no. Aduna tay kasing-kasing nga mapainubsanon. Kung mapainubsanon ta, the more si wisdom ni Lord mag-operate sa atong life, no. Mahumble ta, no. Muna nga mga tao nga mapainubsanon, no, bright na, no. Pero katong mga tao nga grabe magwala, no, gamay ra kayo magwala sila, wala sila kaalam, no. Pero ang mga tao nga mga bright, dili na sila basta-basta masuko kay maalamon man. Are you there? The third is constant communion with God, no. Kung aduna kay constant nga fellowship sa Ginoo, no, normal na nga ma-bright ka. Normal na nga kanunay ka nga nagbasa sa pulong sa Ginoo, nag-meditate sa pulong sa Ginoo. Kanunay ka nag-worship, nag-pray in tongues. Then you will have the wisdom of God. Kung kinsa imong barkada mo na imong kinabuhi. No, kung barkada nimo si Lord, you're walking with God. No, normal na nga maka-acquire ka. Downloadan ka sa kaalam sa Ginoo. The fourth and the last is consistent meditation of the Word of God. Ang pag-meditate sa pulong sa Ginoo mo na'y sekreto sa pagka-maalamon. No? Kanunay ka nag-meditate sa pulong sa Ginoo.
ma-bright ka. Psalm 119 verse 97, nindot kayo niya siya. Mao ni ang 299 proofs o verse nga prove nga ang pag-meditate, pagpamalandong, pagbalik-balik o recite, no, or pag-repeat nimo sa pulong sa Ginoo kanunay, no. Psalm 119 verse 97, oh how I love your law, or how I love your words. It is the meditation. It is my meditation all day long, no. Ningon ang author nila, no, probably si David, din siya nga, love kay na ako ang imong words, no, mo na nga akong ginahuna-huna na malandong ko kanunay sa imong mga pulong. You through your commandments make me wiser than my enemies, for they are ever with me. So grabe na bright siya pinaagi sa pulong sa Ginoo nga iyang kanunay niyang ipamalandungan buntag o gabi, nahimo siyang mas bright pa sa iyang mga kalaban. Hingnay mo katapat, mas bright pa ka sa tanan nimong kalaban. Amen. Pinagi sa pulong sa Ginoo. For they are forever with me. Verse 99, I have more understanding than all my teachers. For your testimonies are my meditation. The testimonies of your word. Muna akong ginameditate kanunay, no? So ang missing link para nga ma-bright ka, para nga mahimo kang maalamon is meditation of the word of God. Meditate. Ayaw pag-meditate sa imong problema, no? Muna ang problema sa mga tao, ang problema ang ilang gi-meditate. Kaya kung sa imong gina-meditate, muna ang mudako. I-meditate nimo kanunay ang problema nimo. Yung problema mudako nagsamot. Pero kung i-meditate nimo ang pulong sa Ginoo, I can do all things through Christ who strengthens me. I am a wealth producer. God will give me ability to produce, ability, power, no, to get wealth, no. So mo na imong i-meditate, then sooner or later you will be amazed. The ideas, the favor, the open heavens, divine connections, no, premium nga mga clients maabot siya. Kaya nga naman ang imong i-meditate. Remember, the word of God is the creative power of God. No, the more nimo engage imong life sa word sa Ginoo, the more ka makakreate of things according to the words that you have meditated, no. So I declare and decree nga ang wisdom nga iya sa Ginoo, no, ma-release sa imong life karon. Never again ang imong life ma the same, no, kay naana si kaalam, no, nag-ingon ang pulong sa Ginoo katung nang hinahanglan og kaalam, pangayo og kaalam nga gikan sa Ginoo. James 1:5 or 1:6, no, nga pangayo og kaalam, ingay mo katawad, pangayo og kaalam, no, sa Ginoo. I remember, no, sa diha nga bago pa ko sa Ginoo, mao ginang first na ko nga prayer. Di ko kalimot nga, Lord, tagay ko kaalam, Lord. Kay kabalo ko kung kaalam, gamay ray kaalam na ako nga gikan sa Ginoo, kay mo ko nagtarong, no. Pero mo na akong prayer, Lord, give me wisdom. Give me wisdom, Lord. Give me wisdom, Lord. No? So kung mo na imong prayer, mo na imong desire, no, God's wisdom will be released sa imong life in the name of Jesus. Father, we give you praise. We give you glory sa tanan nga among na-receive karon. Thank you, Lord, for the release of your anointing of wisdom sa among mga personal lives, sa among family, sa among business, sa among work. Ginoo, imong kaala mag-operate. Nga, Lord, dili mi masayop, Ginoo, dili mi magpataka og decide, Ginoo. Lord, makahimo mig decision nga right, Lord, specific, Ginoo, nga situation sa among life because of your wisdom is operating. Your wisdom is operating in our lives. We give you praise. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Pakpakan na to sa Lord.